Sa punto pong ito, makakapanayam natin live dito po sa Balitang Hali ang bagong talagang direktor ng National Bureau of Investigation, Attorney Melvin Matibag. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Attorney? Magandang umaga po, Ma'am Connie, at sa lahat po na tumatangkilik sa inyong programa. Opo, Magandang umaga. Magandang umaga po. Paano niyo po ba mabilis na maipatutupad yung mga marching orders po sa inyo ng Pangulo? Well, mahirap yung tanong niyo po kasi simula ka ngayong araw pero we hit the ground running. Ako po ay nagpunta ngayon kay Secretary of Justice at meron pong mga marching orders din po na ibinigay. At siguro po ang kailangan ko rito ay pakipagtulungan po ng buong ahensya. Mula po sa aking Deputy Director hanggang po sa pinakamababang ranggo po ng NBI. Atin pong kakausapin para po ma-implement natin ang mandato ng NBI po. So, pwede ho bang malaman, bukod po dun sa mga marching orders po ng Pangulo, baka may mga ilang prioridad din ho kayo na gusto niyong pakatutukan, ano? Lalo na't may ilang pang malalaking personalidad ang pinaghahanap po ng batas. Well, kanina po, yung sa meeting nga namin kanina ni Secretary Frederick Bida, meron siyang specific na nagustuhan ko rin po, yung pong pagkakaroon ng dental records ng mga bawat Pilipino po, para po magamit natin sa forensics natin, kung may mga sakuna, kung meron pong mga kagaya po nung sa missing sabongeros noon, pag nakita mo yung dental records, matcha-check na po natin. Yan po ay nasa batas, sabi sa akin ni Secretary Bida, so tututukan po natin yan. Go ahead. At kanina po, kausap ko si Director Lito Magno, meron na po palang modernization ng ating pong NBI clearance na isa po sa akin pong gustong gawin upang mapalapit po lalo ang NBI sa ating pong mga mamamayan. So gagawin din po natin yan. At yung pong existing naman na mga investigasyon, pati po yung mga high-profile personalities na nawawala ay atin pong pag-aaralan kung paano po natin sila maihaharap po sa batas po. Okay, may mga kongresista ho kasing nadadawit sa flood control scandal, ano? At kongresista rin po ang inyong asawa, si Congresswoman Ann Matibag ng Laguna 1st District. Ang sabi ho ng iba, baka ito'y maging conflict of interest po sa pag-iimbestiga ninyo sa flood control projects naman. Well, unang-una, hindi lang naman po ang NBI nag-iimbestiga. Although ang NBI ang prime investigating body ng ating bansa, kung meron pong magkakaroon ng mga conflict of interest, tayo po, willing po tayong mag-recuse. Yung po bang tayo po ay paimbestigahan natin sa iba. At pangalawa naman po, ang sagot natin dyan sa mga issue na ganyan, dapat po transparent tayo. Apo. At pantay-pantay ang pagtingin sa bawat isa. Mapa-ordinaryong mamamayan, mapa-special na tao po, ang ating pong pag-iimbestiga dapat po ay pare-parehas na standard po. At ano ho ang update naman sa hiling po ng Interpol Red Notice, no, laban kay dating Congressman Zaldico? Isa po yan sa mga priority pag-uusapan namin. Magbibriefing po sa akin yung mga bawat assistant directors at mga regional directors po. Lahat po ng official dito, magbibriefing po kami in the next coming days. At pag meron na po malinaw na reporting sa akin po, ay asahan po ninyo na akin po isa sa publiko para po malaman po ng lahat kung ano po ang status dito. Sige po, mag-aabang po kami. Pero ito naman, may update naman ho ba tayo? Kaya Atong Ang naman, wanted po para sa mga kaso ng nawawalang sabongero. Well, meron pong mga binibigay na report at leads pero pag-aaralan po natin at saka siguro po hingi ako ng pasensya sa inyo na kung meron pong mga important lead na binigay sa amin hindi po namin nilasa publiko para po makatulong sa aming operasyon na finally ay mahuli po natin yung mga nagtatago po katulad po ni Ginoong Atong Ang po. At reaksyon niyo po dito sa sinabi naman ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque sa inyong pagkakatalaga bilang bagong NBI Director. Ang sabi niya po, and I quote, natanggap na ang gantimpala ng nagsampa ng disbarment case laban po sa kanya. Well, ang sa akin po, karapatan talaga ng bawat isa, lalo na po ni Secretary Roque na magsabi at magsalita ng ganyan. Pero kung atin pong pag-aaralan at usisaing mabuti yung kanyang statement, mas maigi po siguro siya yung bumalik dito at paharapin at panagutan yung kanya po mga dapat panagutan dito sa ating pong bansa. Ang pakiusap ko lang po sa lahat, kasama na po si dating Secretary Harry Roque na akin naman kasama noon sa kabinete,
ay ang tingnan po siguro yung track record po ni Atty. Matibag nung tayo po ay dati nang nanungkulan sa gobyerno at kung ano po ang aking magagawa base sa mandato po ng National Bureau of Investigation po. At tungkol nga po sa inyong appointment, sir, nag-apply kayo noon na maging ombudsman? Nag-apply din po ba kayo para maging NBI director o kayo ho talaga ang nilapitan ng administrasyon para sa pwestong ito? Well, to be honest about it, nung manalo pa lang po si Pangulong Bongbong Marcos, gusto ko sanang magtuloy-tuloy yung panunungkulan ko sa gobyerno. Kaya noon pa man po ako po ay nag-a-apply na para mapasama po sa team ng administrasyon. Dahil yun po yung aking nakasanayan na ang maglingkod, manungkulan sa larangan ng gobyerno. Nagkataon lang po siguro, Ma'am Connie, ngayon nag-align yung stars na dito tayo dinala po sa NBI. At just to share to you, dream job po ni Atty. Matibag ang law enforcement eh. Kaya siguro po ibinigay sa atin ito at yung mga tumulong naman po sa atin para mapunta rito ay aking pinasasalamatan, lalong-lalo na si Pangulong Bongbong Marcos na ako'y pinagtiwalaan na maaaring nakita naman po siguro yung ating kakayahan sa panunungkulan mula pa man po doon. And you spoke about aligning of the stars. Bibihira po sa mga gabinete na nakakatawid no, from one administration to the next. Dati ho kayong Cabinet Secretary ng Administrasyong Duterte, naging Secretary General ng PDP Laban na partido din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ngayon nga ho ay NBI Director dito po sa Administrasyong Marcos. Ano po ang sekreto? Paano natawid nyo kaya? Ano pang nakita kaya sa inyo? At sabi nga ng Malacanang, kayo ho ay pinagkakatiwalaan ng Pangulo. Unang-una po, pag tiningnan po yung ating track record, nung ako po inanungkulan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, we serve him well. Ginawa po natin yung mandato na binigay sa atin sa ahensyang aking pinaglingkuran. Nung una po sa National Transmission Corporation, tapos naging cabinet secretary po tayo. Sa PDP Laban naman po, sa political side, tayo po ang naging instrumento para ang paksyon po ni Pangulong Duterte ang magtagumpay sa laban sa paksyon po ng dating Senador Coco Pimentel. Okay. Pero siguro Pero gusto ko pong banggitin na hindi lang naman po sa dating administrasyon ni Pangulong Duterte ako nanungkulan kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo po, tayo po yung nag-LLDA at nag-GM din po ng Manila International Airport. Siguro po yung track record natin at the way we deliver po yung ating pong commitment, doon po siguro natin nakita. Marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras, NBI Director Melvin Matibag. Salamat po.